Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Ang Diyos po ang tumutulong sa atin. Ano po? Siya po ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin kung gaano napakadakila siya na nagbubunsod sa atin pong mga puso. Kaya umaawit tayo kanina. Nakikilala natin siya. Nauunawaan natin kung gaanong napakabuti niya sa atin pong buhay. Siya din po ang Diyos na tumutulong sa panahon ng paghingi natin ng saklolo, paghingi natin ng tulong, paghingi natin ng yakap. At ito'y ginagawad niya. Sinasamahan niya tayo. Kaya yung atin pong mga pananalangin, ito po ay may garantiya na pinapakinggan ng ating Diyos na mapagmahal. Ang atin pong ding Diyos ang gumagamit sa atin upang maging pagpapala tayo para sa isa't isa. Ang paksa po natin sa umagang ito, the fruit of generosity, ay may direktang pagpapatungkol sa tungkulin natin bilang mga mananampalataya na magbigay, na tumulong, na magbalik ng kaloob. Ako po ay gano'n na lamang namamangha sa ating Diyos gawa ng, sa aking palagay, ako'y hindi swak or hindi ako dapat sa tema na ito. Ano po? Dati po, inamin ko po sa inyo, ako po ay may pagkabalat sibuyas, onion skin, tampuhin. Kung gusto niyo po ng halimbawa ay ganito. Ang akin pong asawa, kapag ka po iyan, ay hindi po ako binabati ng, halimbawa, hindi niya ako binabati ng, uy, ayos ang itsura mo ngayon ah. Pag wala nang ganon, napapatanong ako. Baka hindi na ako kamukha nung dati o sadyang kumupas na. Yan. Sa kabilang banda, kapag ka naman walang ano-ano, binati niya ako ng, uy, ayos ang forma mo ngayon ah. Mapapatanong din ako. Baka ako'y inuutunan nito ah. Ako'y niluloko naman ito. May kailangan to sa akin. Ay, sunod po sa pagiging balat sibuyas ay ang pagiging barat at kuripot ko po. Kumbaga sa isang ambagan ay hindi tayo papatalo dun sa huli. Papahuli tayo. Ang mahirap pa po sa topic na ito, hindi po ito madalas nagagamit sa ating iglesia o sa iba pang mga iglesia sapagkat halos sanay naman tayo every week may 3 minutes exhortation before the offering. Ano? Iba yung 3 minutes sa isang oras na pag-uusapan natin ay ang pagbibigay. Hindi din po ito madali dahil mas madali sa atin ang magkumparahan. Teka, si Kumare may bagong kurtina. Si Kumpare may accessory sa sasakyan. Gusto ko ding magpa-install ng ganyan. Kumbaga ako muna, bago kayo. Sarili ko muna, bago ang mga pangangailangan nyo. Iba din po ang dikta ng mundo. Nandyan po yung mga katagang deserve ko to. Yan. O kaya yung sana all. O yung mga kasabihan na masyado nang naging sanay sa atin. Halimbawa yung, ako po ay tatay, mas napapakinggan ko tong kasabihan na to, gawa ng may anak po ako. Tinuturo ko yung sharing is caring. Pero tayo bang mga matatanda? Do we really understand how to apply sharing is caring? Ito pa yung kasabihan. Buti pa ang pera, may mukha ng tao. Ang tao walang pera. Ito last. Pira na, naging bato pa. Pero sa lahat ng yan, ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang katotohanang inihabilin sa atin ng Diyos na nagligtas sa atin, na ng Diyos na lumikha sa atin, ng ating Panginoon na inaawitan natin? Ano yung sinasabi niya? Ano yung pangahawakan natin? Ito po, hindi po galing kay Confucius, kay Aristotle o sino mang scholar. Galing mismo sa ating Panginoong Jesus. It is more blessed to give than to receive. Mas mainam, mas maganda, mas kapaki-pakinabang ang magbigay kaysa tumanggap. Ito po ang itinuturo sa atin
ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at iniimbitahan ko po ang mga kalalakihan na basahin ng malakas with justice. Yan. Basahin ng, una pala mga babae, basahin ng mga kababaihan. Ito po. 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 10 hanggang 11. Mga kalalakihan, English. He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will resort in thanksgiving of God. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kami po ay humihiling na kami po ay samahan ninyo. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang may-ari ng lahat, ang siyang mapagbigay kaysa sa lahat, ang siyang napapapurihan sa amin pong pagbibigay ay ang nais naming makilala. Magpakahayag ka ng maliwanag po sa amin pong mga puso at tulungan mo kaming tupdin ang iyo pong mga kalooban. Salamat po. Ito po ang panalangin namin sa matamis na pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ito po ang proposition na iaapila ko po sa inyo sa umagang ito. Bilang mga katiwala ng mga pagpapala ng Diyos, ang tunay na bunga ng ating pagiging mapagbigay ay hindi lamang pagtulong sa kapwa. Hindi lang yun, kundi ang pagbibigay ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Ang lahat ay luluwalhati, magpapasalamat, magpupuri sa Diyos dahil sa ating pagiging mabuting katiwala, dahil sa ating pagiging mapagbigay. Ayan. Ang atin pong talata na binasa kanina ay, kung inyo pong, para po sa inyong dagdag na kaalaman, ay magkaibang layunin doon sa unang Korinto. Yung 2 Korinto at unang Korinto ay iisa lang ang author, si Apostol Pablo. Iisa lang din ang komunidad na kanyang sinulatan. Pero magkaiba. At ihahayag ko po yung pagkakaiba nila. Una po, sa una pong Korinto, tinalakay po ni Apostol Pablo yung mga issues sa church. Ito po kasing mga taga-Korinto na nakilala ni Apostol Pablo doon sa tala, sa Gawa, Kabanata 18, ay kanya na pong iniwan at kanya pong mini-minister. Ngayon po, sa kanyang pagpapastol, nakarating sa kanyang balita ang mga issues sa church. Unang-una po dyan, yung church division. Pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi. Kayo-kayo, kami-kami, sila-sila, kampi-kampi. Mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos na magkaroon ng pagpapasakitan ang bahagi ng katawan sa kapwa-katawan. Pangalawa po dyan ay yung pagkikibit-balikat ng mga taga-Korinto sa isang hayag na imoralidad na ginagawa ng isang mananampalataya. At ang ginagawa po nila, nananahimik sila dun sa issue na yon. Patatlo po, yung issue dun sa pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, pagkatapos dalhin sa marketplace. Para sa mga matagal ng mananampalataya, ayos lang, linis na yan. Maliwanag na sa amin na malinis na ang lahat ng pagkain dahil sa laki ng biyaya ng Diyos.
Pero para sa mga bagong mananampalataya, ito'y katisuran. Ito'y mabigat sa kanilang konsensya. At tinapos po ni Apostol Pablo yung argument doon sa pagsasabing, whether you eat or you do not eat, whether you drink or you do not drink, do it all for the glory of God. And lastly po, ang ipinahayag po ni Apostol Pablo ay ang kasiguraduhan na ang lahat ng mga ginagawa natin ay may saysay dahil ang ating tagapagligtas ay nabuhay namang muli. Jesus Christ, our Christus Victor. Jesus Christ is the risen Savior. He defeated sin and He defeated death. Sa pagitan po ng unang Korinto at ng ikalawang Korinto, may naganap na painful visit. Oh, wait lang, Brother Eman. Hindi ba nakakapagpalakas ng loob yung mga katotohanan tungkol sa church doctrine and practical application na ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga unang Korinto? Yun din po ang tingin ko. Pero ang mga taga-Korinto, bagamat ipinahayag ng maliwanag ng ating Apostol Pablo ang mga katuruan na yon, magugulat po kayo sa ikalawang Korinto, marami ang tumalikod sa kanya. Marami ang mas pinili yung mga charismatic, wealthy public speakers. Opo, mga kapatid, si Apostol Pablo dati, mahusay siya sa mga debate. Pero as a public speaker, medyo iling ang mga taga-Korinto na nagdulot sa kanila upang pagdudahan ng pagiging apostol ni Apostol Pablo. Kaya lang po, ang laki talaga ng biyaya ng Diyos. Ang lawak nito at ang lapad nito. Kung kaya, nagkaroon ng pagkakaayos dun sa painful visit. Nagkaroon ng reconnection. Nagkaroon ng realization sa mga taga-Korinto kung gaanong masama ang kanilang ginawa sa lingkod ng Diyos. Buti na lang. At yun po ang kinapapalooban ng unang 7 kabanata ng ikalawang Korinto. Kung kanina, yung 1 Corinthians is about the gospel community, yung ikalawang Korinto naman po ay yung gospel comfort, na sa kabila ng hindi pagkakaunawaan sa iglesia, mahal na mahal na mahal pa din tayo ng Diyos. At sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mahal na mahal ko kayo. Bagamat punong-puno ako ng dalamhati at pag-iyak sa pagbisita sa inyo, sinasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo. At pagdating po sa ikalawang bahagi ng ikalawang Korinto, yung chapter 8 and 9, tinalakay na po ni Apostol Pablo yung tungkol sa forgotten generosity. At ang atin pong text ay nasa chapter 9. Bakit mo kailangan, Eman, ang haba naman ng intro mo? Bakit kailangan ibigay mo pa sa amin yung background na nangyari doon sa text? Mga kapatid, sa pagbibigay po, makikita po natin kung ano yung dapat nating taglay na motivational, biblical, foundational truth upang maggiya sa atin sa mas lalo pang pagdidesisyon na pagbibigay. Hindi ang ginawa ni Apostol Pablo, kayong matitigas na ulong mga taga-Korinto, magbigay kayo. Sa laki ng utang na loob nyo sa akin, magbigay kayo. Yung ginagawang guilt-driven, guilt-tripping, na hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Ang makikita po natin dito sa pag-aaral natin sa umagang ito, sino ang Diyos, gaano siya kadakila, at gaano siya kabuti sa buhay natin. Una po, God owns everything. Ibig sabihin, lahat. Walang atin. Sa Kanya talaga ang lahat ng bagay. Pangalawa, the generous God blesses the generous heart. Pinagpapala ng Diyos ang sino mang may pagdesisyon na magbigay din ng buong buo, generously. Patatlo po, naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay.
Siya ang ating pinaparangalan sa ating pagbibigay. Siya ang atin pong pinakasanhi kung kaya tayo ay nagbibigay. Simulan po natin. God owns everything. Sabi po sa talata, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. For the first 7 chapters po, pinakilala ni Apostol Pablo ang ating Diyos bilang creator, bilang provider, bilang sustainer, bilang giver of spiritual blessing, bilang true Lord of our ministry. Nothing truly originates from us. Yung lakas natin, yung runong natin, yung mga possessions natin, yung mga oportunidad na binibigay sa atin, maging ang buhay natin. Ito po ay mula sa Diyos. At dito tayo mamamangha. Dito tayo magpapasalamat. Dito tayo magpapakumbaba. At magtatapat tayo sa pagbibigay kasi siya ang tunay na may-ari. Anong mararamdaman ninyo kung isang umaga magising kayo tapos yung bahay po na inyo pong tinutuluyan, at saka yung sasakyan na nakaparke sa inyo pong garahe, may nagkiklaim sa Supreme Court na hindi po pala kayo ang tunay na may-ari. May nagkiklaim na siya yung true, certified, authorized, legal owner of your possessions. Hindi ba nakakahiya? Hindi ba parang mapapaisip kayo, ay hindi pala talaga to akin. And ito po yung predicament natin. Ito yung nakakahiyang sitwasyon natin. Inaakala natin na tayo talaga ang may-ari ng kung anong hawak-hawak natin. Inaakala natin na, hindi, ako ang may gawa nito. Ako ang nagpakahirap nito. Ako ang nagsikap para dito. Pero sinasabi po ng talata, sino yung pinagmulan? He is the source. Yan. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Paul is reminding every one of us who is the ultimate source ng anumang meron tayo. He is the source of everything we need, everything we see, everything we desire, and even everything that we can have. Ang Diyos lang po. Ang ginamit po ni Apostol Pablo ay agricultural farming term, yung binhi. Sa pagsasaka po, madali pong makaka-relate ang mga nagtatanim sapagkat alam nila na bagamat sila yung nagtanim, hindi nila kontrol yung liwanag na kailangan ng binhi na yun. Yung tubig, ma-oversupply siya or ma-lack of supply ng tubig yung binhi na yun, o ano pa mang nutrients para sa photosynthesis o ano man para magbunga yung halaman na itinanim. Hindi talaga siya. May Diyos na pinagmumulan. At sunod po, ginamit yung tinapay. Pag sinabing tinapay, ito po, New Testament illustration. Pag sinabing tinapay, yan ay daily provision ng Diyos. Yung daily, essential, basic needs natin, ibinibigay ng ating Diyos. At ang maganda pa po dito, hindi naman niya pinagdadamot sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Siguro po sa palagay ko, ito kahit punuin pa ng mundo, punuin pa ng tao ang mundo, sa dami ng tubig, sa dami ng hangin, sa dami ng liwanag, sapat pa din ang ating mga pangangailangan. Sinabi po sa talata, Deuteronomy chapter 8, verse 18, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Nagsimula yung text po, alalahanin. Madalas po kasi tayo nakakalimot. Madalas po kasi tayong nagbabaliwala.
Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagpapalago sa lahat ng meron tayo. Everything is His. The earth and all who dwell on it. Naalala ko po yung paglalakbay ng mga Israelita. May bigay-bigay na pagkain sa kanila sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ang tawag po dito ay mana. Wow. Kaya lang, ang nangyayari sa atin ngayon, lahat tayo nag-aagawan sa mana. Pero ang katotohanan po nito, hindi pinabayaan ng Diyos ang matitigas na ulo, mga reklamador na mga Israelita. Konti lang po ang matitigas na ulong mga tayo at mga reklamador na tayo. Ito pa po, yung panahon na ang ating mga unang magulang, si Eva at si Adan, pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi ba't ang Diyos din ang nagbigay sa kanila ng skin of garments na nagagamitin nila upang pangtakip sa kanilang mga hubad na katawan? Foreshadowing the atonement of our Lord Jesus Christ. Siya na nilapastangan, siya na nilabag, pero siya pa din ang nagbigay ng awa at habag upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Hindi po politicians or government or church leaders or church ang pinagmumulan. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng ating mga pangangailangan. Kasi kung ang tingin natin, hindi, sila naman ang nagbibigay. For sure po, they will fail. For sure, even us, sa inyo pong paningin, we failed you. Pero let us fix our eyes on our Lord Jesus Christ, fix our eyes on our Lord, our Creator. Hindi niya tayo binigo kailanman. Remind yourselves the sufficiency of Christ, the supremacy of Christ, the faithful provision of the true owner. Ang atin pong owner na ito ay makapangyarihan sa lahat. Amen po? Amen. Ito po, pag-isipan niyo po itong tanong nanto bago tayo pumunta sa pangalawang puntos. Nais kaya ng Diyos na tayong lahat ay maging mabuting katiwala ng lahat ng ating pagmamayari? Pag-isipan niyo po bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sumagot. Nais kaya ng Diyos na tayong lahat ay maging mabuting katiwala ng lahat ng ating pagmamayari? 1, 2, 3. Sino po ang magsasabi na hindi? Pakitaas ang kamay. Ibig sabihin po, hindi po natin gano'n naintindihan yung unang puntos. This is a trick question, mga kapatid. Nais ng Diyos na tayong lahat ay maging mabuting katiwala ng lahat ng ating pagmamayari. Yan, nakuha niyo na po. Pasunod po. Ayan. Mga kapatid, wala ni isang nagtias ng kamay. Kayo po ba'y gising? Ang nais ng Diyos ay maging mabuting katiwala tayo at maging mahusay na tagapamahala ng lahat ng pagmamayari niya na ipinagkaloob sa atin. Ito po ang pangalawang puntos. God blesses the generous heart. Disenyo at kalooban ng Diyos na iparanas niya ang kanyang mayamang pagpapala sa mga pusong mapagbigay sa pamamagitan ng paggamit sa atin bilang daluyan, bilang vessel ng pag-ibig, pag-asa, at lahat po ng ipinagkatiwala niya. Yung immediate context po, nung nagaganap po, nung panahon na isinulat ni Apostol Pablo ito, may nangyayaring malawakang laganap na famine or taggutom sa Jerusalem. Sa Jerusalem po, mananampalataya o hindi mananampalataya, ay hirap na ang buhay.
Dulot ito ng overpopulation, economic stability, corruption ng government nung panahon na yon. At ito po ang ating Apostol Pablo, he is taking his full confidence sa mga Gentile believers para sabihin na tutulong kami. Mag-iipon kami ng pantulong sa mga para sa mga mananampalataya sa Jerusalem. And there could be two possible scenario po. Una, hindi pa nakakapag-collect sa Corinthians. Walang kumikilos, walang gumagalaw, walang nag-i-initiate para ipunin yung kaloob. Pero I think ito po yung mas accurate. Yung ikalawang scenario na nakapagsimula na sila. Kaya lamang hindi nila naipagpapatuloy. At ang ating Apostol Pablo, pinapaalalahanan sila na magpatuloy sa pagbibigay bilang pagtulong. At ito po ang ginawa ng mga taga-Korinto. Nagbigay sila ayon sa bagong tipan. Una po, maliit. Babasahin ko po. Una, ay ang pagbibigay muna ng sarili sa Panginoon bago ang salapi o ano paman. Ibigay muna natin ang ating sarili sa ating Diyos. Isuko natin ang ating mga puso, ang ating pong mga karumihan, at kilalanin na siya ang Diyos na tagapagligtas. Pangalawa po, pagbibigay ng ayon sa sariling pasya. Yung hindi napipilitan, yung hindi tinutulak, yung hindi kinukonsensya. Pangatlo, ang pagbibigay ng may kagalakan. Parang ang sagwa naman. Tayo ilalapit dito sa unahan tapos puro nakamangot, magbibigay, mag-aabot. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Magbigay tayo ng may kagalakan. Kaya minsan medyo natin yung music, baka doon nalulungkot Hindi, tayo lumapit ng may kagalakan. Sapagkat siya ang unang nagbigay sa atin. Ito po, kung minsan, kakailanganin ang pagbibigay ng may sakripisyo. Ang pagbibigay ng higit sa kakayahan natin. Sunod po ay ang pagbibigay bilang tugon sa pangangailangan. Pagbibigay bilang pagsunod sa utos. Pagbibigay tulad ni Kristo. At ito po, ang pagbibigay ng lihim at may pagpapakumbaba. Ito pong mga nakasulat na ito ay isa sa mga pinag-aralan po noong 10 Gospel Talking Points. At maaari niyo pong makita as reference yung sa 2 Corinthians, sa kabuuan ng New Testament. Ito talaga ang framework, yung structure na dinidiin kung paanong tayo ay magbibigay. Yung ginamit po na illustration kanina ang ginamit na description ay pasasaganain sa lahat. Hindi sinabing sa kakaunti. Pasasaganain tayo ng Diyos. At bilang mga magsasaka o ilang mga may karanasan sa pagtatanim, di ka po yung binhi, napakaliit naman kung ikukumpara sa napakalaking halaman o bunga na haanihin ng sino mang nagtanim. At ganoon ang ini-expect ng sino mang nagtatanim. May malaking pag-aani. Hindi sinabing pagpasasaganain kayo sa ilang mga bagay. Ang sinabi po ng salita ng Diyos, pasasaganain tayo sa lahat ng bagay. Ito po, makinig po kayo ng mabuti. Ito po yung part na kung saan yayaman tayo. Yan. Makinig po kayo all eyes. Ito po yung mga formula na gagamitin po natin para yumaman at managana tayo sa buhay natin. Okay, ang mga mata parang tiching. Ito na. Harvest formulas. The generous giving na may kasamang pananampalataya ay mga mag-aani ng napakarami. Abundant harvest. Yung pagbibigay ng buo. Kasabay ang pagkilala na ang ating Diyos ang pinaka nagpo-provide. He is our great provider. Magbibigay ito ng abundant harvest. Pangalawa po, yung cheerful giving at ang biyaya ng Diyos, ito po ay
ta-translate ng abundant good work. Lastly, medyo komplikado yung formula. Yung isang seed binhi na itinanim, yan, ay magko-convert sa napakarami, exponential. Hindi ko na madagdagan yung zero. Sa abundant seeds produce. Yan, tandaan niyo po yan. Ito po, medyo napapakinggan ko to sa ibang mga church. Sabi nung isang member, saan ba ako dapat magbigay? Ito ba ay dapat sa proportion ng aking gross income? O sa net income? Ay sumagot yung pastor. Ganito kapatid ang gawin mo. Kung gusto mong pagpalain ka sa gross, edi magbigay ka sa gross. At kung gusto mong pagpalain ka lamang sa net, ay di net lang din ang ibigay mo sa Diyos. Pero I think medyo kinakahon natin kung gaanong tapat ang ating Diyos doon sa formula na yon. Mga kapatid, hindi po nakakahon ang ating Diyos, ang kanyang pagpapala sa Diyos, sa kung ano yung proportion na binibigay natin sa amount or value. Ang ating pong Diyos ay sagana at tapat sa kanyang pagbibigay. At sa kanya pong mga formulas na ito, ang tatandaan niyo pong constant. Ibig sabihin, walang pagbabago. Yung lahat pwedeng maging variables. Yung constant na meron tayo is His faithfulness and His abundant blessing para sa tapat na mapagbigay na puso. Kaya po, tayo po, let us be more generous. Let us be more willing to share our blessing. At marami pong kaparaanan. Marami pong pagkakataon na binibigay sa atin. Ang kailangan lang natin, gumising. Kailangan lang natin, imulat ang mga mata. Kailangan lang natin ng pusong nahahabag din sa ibang mga tao. At dito po tayo pupunta sa ikatlong puntos po. Ang ating Diyos, siya ay naluluwalhati sa ating pagbibigay. This should be our greatest motivation, that we want to glorify God in our giving. He is worthy more than what we could imagine. We are just His creation and we are saved by His grace. Kaya po, responsibilidad po natin ang magbigay. Ito po yung malaking tanong, bakit? Bakit ako magbibigay? Ito na yung part na, why we do what we do. Alam ko kung dapat magbigay, pero bakit? Para po sa inyo pong dagdag na kaalaman, ito po malaking argumento po ito sa mga church. Ang Old Testament tithing po ay hindi lamang direktang 10%. Mayroon po tayong tinatawag pa na iba pang mga kategory ng tithing. Levitical tithe, festival tithe, and poor man's tithe. Sila po ay ginagampanan ng mga Israelita bilang form of taxation nung panahon na yon. Sa iba-iba ding mga layunin upang suportahan ng mga Libita na naglilingkod sa templo, upang maghanda para sa mga festivals na gagawin, upang tumulong sa mga nangangailangan, mga mahihirap, mga byudo, byuda, mga ulila. So yung Levitical at festival tithe po, yan po ay every year. Okay? And then po yung poor man's tithe, matutunghayan nyo po, ginagawa yan every third year. So kung tama yung computation, mayroong 10% sa Levitical tithe, 10% para sa festival tithe, and additional 3% since yung 10% is i-divide sa 3, so annually, 23% ng harvest ng offering ang ibinabalik sa Diyos. Pagdating po ng New Testament, ito po yung mga modelo sa pagbibigay. Ito yung mga tala ng church. Macedonian, Corinthian, Philippians, Galatia, Jerusalem. Sila po ay gumanap
at tumugon sa tungkulin na magbigay. Pero mapapansin niyo po, wala naman dun sa talaan ng ikalawang Korinto o sa anumang sulat ni Apostol Pablo na binanggit niya ang eksaktong nakolekta para sa mga tutulungan. And I think hindi po yun talaga yung emphasize. Hindi talaga yun yung bibigyan diin. Ang binibigyang diin po dito, una, we gave generously despite severe poverty. We gave as a completion of what we have started. We give as a fragrant offering, acceptable, pleasing to God. It is a regular and systematic giving. And we give as a sacrificial sharing so that no one among us will be in need. Lahat ng pangangailangan matutugunan. Pero sa ating panahon, mamaya po. Sa ating panahon, ano yung nagiging motivation natin sa pagbibigay? Ano talaga yung nagdadrive sa puso natin para magbigay? Ito mga what if, mga what if. Paano kung ganito ang pagpipreach po sa atin para magbigay? Una, next week po, darating po itong bago nating biling, ang tawag ay Smart Offering Box. Ito po ay papalitan na natin. So, hindi na natin itutuloy ang paggamit nito. Meron na tayong Smart Offering Box na real-time makikita natin kung magkano yung nakolekta. Tapos, may sensor na din siya na may makdedetect niya yung money bills at saka mga coins. Ang maganda pa nito, sa sensor na to, kilala kung sinong nagbigay, kung kaninong pera. Aba! Galing po, ano? Yan. Kay Manny, ito po bibili natin. Ito, pangalawa. Ang tawag naman natin is the Passover Offering Doorpost. Yan, yun po dun sa ating gate po doon, ay lalagyan po natin ng light sensor. Ngayon, kapag ka po kayo ay papasok at na-detect na magbibigay ng marami, ay kukulay ng green. Ayos! Pagkatapos po, pagka naman po medyo nagbigay lang, yung tama lang, yung kaya lang, ay medyo pula. Tapos may butas, diretso ilalim. Ayan, ito pong huli. Yan. Ito po, auto-generated text reminder. Ang tawag is TB Cash. Every Saturday po, magme-message po yan sa lahat ng mga kapatiran. At sasabihin niyang pakiprepare na ng offering para bukas, dire-diretso na. At sa teknolohiya na meron tayo, pagdating naman ng Lunes, agad-agad, ay magbibigay na siya ng statement of account. Simula nang ikay naging mananampalataya, hanggang ikaw ay dito na, 2026, pwede mong balikan kung gaano talaga ang iyong mga naibigay. Yan. Rumor lang po yan hindi po yan talaga. Baka po hanapan niyo ako pagbaba ko ho ng pulpito, ay nasaan na yan? Mga kapatid, ang dali po para sa atin na parang papunta tayo ng pagiging huwad, pagiging hipokrito, pagpapakitang tao ang pagbibigay. Pero ito ba ang kalooban ng Diyos sa ating pagbibigay? Hindi po. Ang sinabi po ng Diyos sa kanyang mga salita, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin. Giving is love in action. Iba yung nagsabi kang mahal mo siya, iba yung ginawa mo yung pagmamahal para sa kanya. This is love in action. Giving means trusting in God's provision. Siya na nagbibigay, siya na nagpapalago, siya na hindi magpapabaya sa kanyang mga anak. Giving is an act of worship. Kaya po, ini-encourage tayong lahat, hindi lang yung isang miyembro ng pamilya yung maglalapit dito para magkaloob. Tayong lahat. Hindi po ba? Hindi naman tayo yung kakanta na, sige, ikanta mo na lang ako at bahala na ikaw dyan. Idamay mo na ako. Hindi po, this is an act of worship.
tayo pong lahat ay magsitayo, tayo pong lahat ay magbigay ayon sa ating pasya at sa kagalakan. Pang-apat po, this giving strengthens unity and care. Napag-iisa tayo, napagbubuklod tayo, nahaalagaan tayo. And a family testimony po, just to quickly share po, ang akin pong magulang, dumaan po sila ng ang akin pong tatay, nagkaroon po siya ng kidney failure, tapos po ang aking nanay po ay colon cancer. Hindi niyo po mapipigilan ng tatay ko na magkwento na isang mananampalataya ang naguna, talagang hinawi lahat ng magbibigay. Akong una ang magbibigay para tumulong sa akin pong mga magulang. Kilala siya sa CBCF na talagang giver siya. Even yung campsite sa kanya. Pero hanggang ngayon, malaki ang pasasalamat ng mga magulang ko doon sa kapatid po na iyon. And lastly po, giving reflects the gospel. Ang pagbibigay po ay ang pagsasalamin ng mabuting balita ng ating Diyos sa sangkatauhan. Tayo po bilang mga mahihirap, mga dukha, mga marurumi, mga makasalanan, may Diyos na mayaman na nagbayad, tumubos, at nag-ampon sa atin. At yun ang inire-reflect natin sa ating pagbibigay. We want to honor Him. Siya yung meron tayo. We have a faithful, ever-loving, most powerful, lover of our soul, Redeemer, mighty Savior, Heavenly Father, and righteous Judge na ating ding ibinabahagi sa mga iba. We want to glorify Him. And we will do our best to glorify Him. When we give, we do it for the Lord. When we serve, do it for the Lord. When you strongly choose to love your wife, do it for the glory of God. When you happily submit to your husband, do it all for the glory of God. When you start or when you continually be part of the ministry and the mission, do it all for the glory of God. When we stand sa truth and when we choose to stay in our faith, do it all for the glory of God. When we choose to have a partner, or when we choose to wait for the right one, do it all for the glory of God. When we give comments, suggestions, feedback, do it all for the glory of God. And lastly po, when you run out of reason po para magpatawad, para umunawa, para magpakumbaba, do it all for the glory of God. Sinabi ko po sa sarili ko po na ang topic na to napakahirap. Madali siyang baliktutin, madali siyang pababawin para maging prosperity gospel. Ang dali po dito sa unahan, sabihan kayo na, okay madamot, huwag kayong magnakaw. Madali naman po eh. Pero that type of motivation could somehow stay. Pwedeng isang linggo, isang buwan, pwedeng mag-drive sa atin sa pagbibigay. Pero what will stay sa puso natin? What will last forever para po tayong lahat ay tuluyang magbigay at maging tapat sa pagbibigay? Ito po ay ang pagkaunawa sa majesty, sa beauty, sa sufficiency, sa glory po ng ating Panginoong Jesus. At ito po ang dahilan natin na sasaklaw sa buong katotohanan upang itulak ang puso natin na patuloy piliin ang pagiging tapat sa pagbibigay. What is the fruit of generosity? This is thanksgiving to our God. This is giving glory to our God. Hindi lang yung tinulungan mo, yung maaari din yung mga taong nakapaligid dun sa tinulungan mo, at ang buong marami pang magpapasalamat dahil sa pagpili mo na tumulong. Ito naman yung ating tinatayuan eh. We cannot outgive our God.
we can never outgive our God. Sa yaman at sa kasaganaan ng pag-ibig niya, kailanman hindi natin siya kayang higitan. And this is the truth. God owns everything. Lahat ay Kanya. Ang totoo, He owes us nothing. Wala namang atin, wala namang utang ang Diyos sa atin. Ibinibigay natin ang paglilingkod para sa Kanya dahil Siya ang unang nagbigay. Ito po yung closing po ni Pastor Dan 2 weeks ago. Sabi niya po, ang totoong mananampalataya ay maglilingkod. Mababalot ang buhay niya ng paglilingkod. Papangarapin niya ang maglingkod at magagalak siya na maglingkod sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po ang akin, my chance. Ang totoong mananampalataya ay magbibigay. Mababalot ang buhay niya ng pagbibigay, pagbabalik ng kaloob. Papangarapin niya na magbigay ng tulong at magagalak siya na magbigay sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ang ating pong conclusion sa umaga na ito, yun na, yan. Ang pagbibigay at pagbabalik ng kaloob na nakakalugod sa Diyos ay nakapaloob. Ibig sabihin, nandun lang to.